Magandang araw po sa inyong lahat at ngayong araw po ay magdi-DIY po tayo ng ating headlight. So ngayon, mula stator drive, gagamitin natin yung ating battery para maging battery operated na siya. So marami nang gumagawa nito at tayo naman po ay gagawin po natin, pero DIY po ito. Tag muna guys. So napakadali lang mag battery operated natin ng headlight natin, no. Pero dapat alam natin kung ano yung mga wirings or connection ng ating battery operated. So sa ating motor, pag binuksan natin yan, meron tayong makikitang dalawang rubber dito. So dito, ito yung connection ng mga lights natin at horns. Ito naman ang sa ECU tsaka ignition. Dito natin makikita. So kanina kinuha ko na yung ito. Kukunin nyo lang to guys, so makita nyo 4 na wire. Yan. Kukunin nyo lang yan. Bali, yung blue, yan yung high. Yung white naman yung low. Tapos yung green, sa kabila, yan yung horn. Yung yellow na to, ito yung sa selector, yung supply niya. So, pag kinonect mo yan, meron ditong linya ng stator. So, dun yung nakakonect yung stator drive na headlight or lighting coil. Pag tinanggal mo yan, i-connect mo siya dito sa may black na accessory. Yung iba kasi ginagawa nila, kinoconnect nila dito sa may accessory na hindi niya nakikita. Meron pala ditong item na for accessory lang din. So gagawin natin na maglagay tayo ng wire papunta dito at i-connect natin to at i-seal na natin siya or tatabunan natin siya para hindi mabasa or anything. Pero dito naman sa linya na to ay puro positive to, wala ditong negative dahil puro linya to ng ating selector. So selector naman, susundan natin, meron tayo niyan. Ito yung sa ating headlight tsaka horn. Ito yung sa front na signal light. Ito naman yung sa accessories. Tsaka ito naman yung sa likod, brake light, tail light, tsaka side, tsaka signal light din. Mas 4 na wire yan. So yun, tinanggal ko na to, balik kung kunin niya siya, meron siyang lock. Kaangat niyo yung lock na to. Yan. Tapos tulak niyo palabas. Yun lang naman. Ganun din dito. So, lagyan na natin ng wire para makakonect na natin sa battery. So, kung mag-battery operated din kayo, pipili rin kayo ng headlight na mababang watts lang para hindi masyadong makonsumo sa battery. Tapos, yung ito yung headlight ko ipapalit. Tapos, huwag nyo nang gamitin yung halogen kasi yung halogen guys, ano yan sa battery, malakas kung battery operated siya. Sobrang lakas niya sa battery at pwede ma-drain at saka magka-problema sa ECU dahil bababa yung voltage at RT yung yung ating ECU dahil FI po yung motor ko. So yan, lagyan na natin. Yan guys, so kukuha lang ako dito ng maliit na portion. Yan, so itong wire na to is 18 gauge. I-connect lang natin dito sa yellow at dito sa ating accessory wire. Maliit lang talaga kailangan yan guys, no? Kasi hindi naman talaga mahaba. Kailangan yan. Malapit lang naman, magkatabi lang naman yung connector. Yan. So yan na. Muli tatanggalin natin yung connector. Meron yung lock dito. Push lang natin. Tapos yan. Ganun lang kadali. Tapos ito kung gusto natin tanggalin, ilagay dito. Pwede. Kasi maglagay tayo dito. Dito natin siya ilalagay. Kasi yan at medyo so yun. Ganun lang. Yan nga guys. Oh. Tapos push mo. Yan. Ganun lang. Itaas mo lang yung lock niya. Ito. Tapos push. Tapos kung maglalagay ulit,
taas mo rin yung lock niya para mas kumapit siya. Yan. So, dito, unchain lang natin. Yan. So, hindi naman sobrang ganda dapat ng ano pag-connect mo Pero, try natin na ayusin lang. Hatiin natin sa dalawa. Yan, allowance lang. Dito. Tapos yan. Yun lang. May connection rin naman yan Yan. Yan guys. And then, pwede mo siya ilagay. Ay, dito pala. Sorry. Dito. Papasok mo na lang siya. Bali tatlo yung ano yan. Yung connector. Pili ka na sa tatlo. Oops. Medyo tumaba siya. Headlight lang din naman to So next time, gagawa tayo ng DIY na rectifier para sa headlight natin at additional na battery. Kailangan makapasok siya sa loob agad at malak. Yan na. Yun, malak na siya. So yan, pwede na. Okay lang yan kahit kasi positive naman dito lahat Pero maganda kung tanggalin na natin para walang nakausli. Yan. Tulak natin. Yan. Yan. Tapos, ito naman ay ilalagay natin dito. Kukonekta lang natin siya. Bali ito kasi kinuha natin siya dito sa loob. Dito. Yan. Bali ito kasi yung nakakonect sa stator. Kahit ganito lang Yan. Try lang natin. Ganito muna siya guys. Maya natin i-secure. Bigyan natin ng heat shrink. Yan. So, panday natin. Hop. Wait lang. Sorry, hindi ko na-connect. Pasensya na po. Ito po yung accessories niya. Yan. Yan guys. And, yan na siya. Yan na. So, yan yung headlight natin. Yan, patay muna natin. So, ganoon lang kadali guys, Lagyan na tayo dito ng heat shrink ngayon. Yan. Bakit lahat positive dito sa linya na to? Kasi yung negative, doon na yun sa may load nakakonekta. Hindi mo na yun pwede i-connect dyan. Kasi hindi ka pwede maglagay ng wire na positive, na negative sa may positive connector kasi pag nabasa ay magkaka-short. So ito guys, wala tong putol-putol, wala tong hindi ma-avoid yung warranty ng heat shrink muna para secure. Try natin. Heat shrink muna. So maglalagay tayo ng heat shrink dito. Yan, pasok muna natin. Tapos connect na lang natin. The way na gusto natin connect. Hindi natin pwede soldahin yan kasi ma-avoid yung warranty. Importante yan, nakasecure at hindi hindi siya matatanggal pag naalog.
Huwag kayo guys lalagay ng switch sa may headlight kasi baka ma-flag down kayo sa may mga checkpoint. Meron kasi tayong House Bill 8322 na dapat mandatory ay naka-on ang ating ilaw, lalo na sa mga motorcycles. So malaki pa, kailangan pa ng malaki. Ang arte naman. Di kasi ito pwede basta na lang ilagay ng walang cover. Positive kasi ito guys. Sakto lang kasi ito. Lagyan natin ng medyo malaki-laki. Yan. Talagang malaki talaga. Yan. Tapos ganito na lang. Basta importante mahigpit siya. Hindi siya sa pag naalog. Hindi siya matanggal. Ang heat shrink kasi ito isa to sa papaganda ng connection kasi kino-close na yung dalawang connection para hindi na umalog. Yan, hindi gumalaw. Yan. Okay. Try natin. Ayun, na-under na. So ganyan lang guys. Tapos secure natin ng dahil nga positive siya, pula dapat yung ilalagay natin. Depende sa inyo kung anong kulay yung gusto niyo. Pero sa akin ay pula. Hindi na kailangan lagyan ng switch yung headlight kasi may switch naman ignition switch. Tsaka pwede kayong magmulta 1,000 pesos kapag na-flag down kayo sa mga checkpoint. Importante lang may headlight na naka-on. So si manufacturer pag nag-release yan, talagang naka AHO yan, automatic headlight on. Kasi required yan, batas na kasi yan guys. So yun lang. And then okay. Then close na lang natin ito. Yan. Kailangan masara natin to. So yung sa stator naman guys naka-floating yung niya. Wala siyang dito, load. So maninibago yung rectifier niyan kasi wala nang load yung ating headlight. Bali na sa nasa battery na. Dito naman ay i-connect na natin. Ilagyan siya ng ganito guys para hindi ma-stress yung mismong wire. Yan. Lalagay lang natin. Yan. Pero wait lang. Huwag muna pala. Mali tayo. Tanggalin muna natin to. Yan. And then lagyan natin headlight. Sige po. Yan. Lagyan natin headlight. Okay. Close natin. Yan. Ito yung lock niya. And then, lagyan natin tong rubber seal. Yan. Okay. Yan. Pag nalagay na natin yun, lagyan natin yan. Ito namang connector ng headlight. Yan. Tanggalin natin yung tali para
3 na siya. Okay. Ay, sorry. And then, ipasak na natin. Try na. Ay, naka-on yung ano ko. And, itry na natin. Ilagay. Para mas buka natin, guys. Okay. And, yan na. Ayun, lakas. Lakas niya. Sandali natin. Ayan. So, hindi na siya, ano. Ayan na siya, guys. Nice. Ganun lang mag-battery operated ng ating motor. Huwag natin lagyan ng, ano, ng switch para hindi tayo mahuli sa checkpoint. Kasi pag may switch yan, na-lost connection yung switch, namamatay yung headlight. At pag may checkpoint, pwede kang mahuli. Okay lang. Yeah, nice. So kung gusto niyo mga ganitong content, no, subscribe na po kayo at hit nyo tayong notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong video na i-upload or may DIY akong i-upload. Bye guys! See you on next episode.